Isang digmaan na nagsimula hindi dahil sa lupa, hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil sa isang droga. Isang giyerang nagdulot ng pagbagsak ng isang makapangyarihang kaharian at nagbigay daan sa pananakop ng mga dayuhan. Ito ang Opium War, isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Tsina. Pero paano nga ba ito nagsimula? Ano ang papel ng Britanya sa labanang ito? At paano nagbago ang mundo matapos ang digmaang ito? Tara, balikan natin ang kasaysayang ito na hindi lang isang kwento ng labanan, kundi isang babala kung paano maaaring gamitin ang isang bisyo bilang sandata sa pananakop. Paano nagsimula ang labanan? Noong unang bahagi ng ika-9 na siglo, ang Tsina ay isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa ilalim ng Qing Dynasty, hawak nila ang isang mayamang ekonomiya at may mahigpit na kontrol sa kanilang kalakalan. Samantala, ang Britanya naman ay gustong palakasin ang kanilang negosyo sa Asya, lalo na sa pag-aangkat ng Chinese tea, silk at porcelain. Pero may problema, mahigpit ang patakaran ng Tsina pagdating sa kalakalan. Ayaw nilang magbukas ng pinto sa kanluran at limitado lang sa Canton, Guangzhou, ang pangangalakal nila sa mga dayuhan. Dahil dito, nag-isip ang Britanya ng paraan kung paano nila matutumbasan ang yaman ng Tsina. At dito pumasok ang isang produkto na magiging ugat ng isang malawakang trahedya, ang opium. Ang lason ng opium sa Tsina. Ang opium ay isang droga na nagdudulot ng matinding pagkasugapa. Sa simula, ginagamit ito bilang gamot, pero nang matuklasan ng mga Tsino ang epekto nitong nagbibigay ng kasiyahan at pagpapakalma sa isip, dumami ang nalulung dito. Sa kagustuhan ng Britanya na kumita ng malaki, sinimulan nilang ipuslit ang opium mula India papuntang Tsina. Sa loob lamang ng ilang dekada, milyon-milyong Tsino ang naging adik, pati na ang mga opisyal ng gobyerno, sundalo at mga manggagawa. Dahil dito nagsimulang humina ang ekonomiya ng Tsina. Ang dating malakas na imperyo, unti-unting nasisira dahil ang kayamanan nila ay naubos kapapalit ng opium. Maging ang kanilang hukbo ay hindi na kasing lakas ng dati dahil pati mga sundalo nila ay nalulung sa droga. Dito na nagpasya ang Qing Dynasty na kumilos. Ang unang Opium War noong 1839, inutusan ni Emperor Daoguang ang isang opisyal na nagngangalang Lin Zexu na wasakin ang opium trade. Agad niyang pinaaresto ang mga opium traders at sinunog ang mahigit 20,000 kahon ng opium sa Canton. Pero imbes na umatras, ang Britanya ay nagdeklara ng digmaan laban sa Tsina. Dahil sa kanilang modernong armas at malalakas na barkong pandigma, madaling natalo ng Britanya ang hukbong Tsino. Walang laban ang mga luma at mahihinang armas ng Qing Dynasty laban sa makabago at organisadong hukbo ng Britanya. Matapos ang 3 taon ng labanan, napilitan ng Tsina na sumuko at lumagda sa Treaty of Nanjing noong 1842. Ang masakit na kapalit ng pagkatalo. Dahil sa kasunduang ito, pinigay ng Tsina ang Hong Kong sa Britanya. Nagbukas ang 5 pangunahing daungan ng Tsina para sa mga negosyanteng kanluranin. Hindi na pwedeng kontrolin ng Tsina ang presyo ng opium, kaya lalong dumami ang mga nalulong sa droga. Walang karapatan ng Tsina na litisin ang mga dayuhang Briton sa kanilang bansa. Sa madaling salita, naging sunod-sunuran ng Tsina sa Britanya. Pero hindi pa dito natapos ang trahedya. Makalipas ang 1 dekada, muling sumiklab ang digmaan. Ang ikalawang Opium War sa pagitan ng 1856-1860, muling sinalakay ng Britanya ang Tsina kasama ang France. Dahil dito, lalo pang napahina ang Qing Dynasty. Muling natalo ang mga Tsino at sa panibagong kasunduan, pinayagan na ng Tsina ang malayang pagbebenta ng opium. Sa puntong ito, tuluyang bumagsak ang Tsina bilang isang makapangyarihang bansa. Napasok ito ng iba pang mga bansang kanluranin at naging halos parang kolonya ng mga dayuhan. Ang epekto ng Opium War sa kasaysayan.
Ang Opium War ay isa sa pinakamalaking trahedyang dumaan sa kasaysayan ng China. Dahil dito, humina ang kapangyarihan ng Qing Dynasty na nauwi sa pagbagsak nito makalipas ang ilang dekada. Naging mahina ang China sa pananakop ng ibang bansa gaya ng Japan at kanluraning bansa. Nagising ang mga Tsino sa pang-aabuso ng mga dayuhan na naging dahilan ng kanilang revolusyon at pagbagsak ng imperyo. Sa huli, hindi ito basta digmaan ng armas kundi isang digmaan ng kapangyarihan, ekonomiya at kasakiman. Ano ang matutunan natin sa Opium War? Una, ang droga ay hindi lang sumisira sa individual kundi sa buong bansa. Ikalawa, hindi lahat ng digmaan ay nasusukat sa dami ng sundalo o sandata. Minsan, ang digmaan ay isang larong pampulitika at pang-ekonomiya. Pangatlo, ang kasaysayan ay isang babala. Kung hindi natin ito pag-aaralan, baka maulit ito sa ibang paraan. Sa huli, ang digmaan ay hindi lang labanan ng bala, kundi labanan din ng talino, diskarte at paninindigan. Kung ikaw ang nasa panig ng China noong panahon ng Opium War, ano ang gagawin mo? Lalaban ka ba o susuko? At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa Opium War. Hanggang sa susunod na kabanata ng kasaysayan.